Mapagpalang araw po. Nandito tayo sa tahanan ni Kuya Ronnie at Ate Dorcas. Upang mag-aral tayo muna. Biblia. Siyempre, after meal, then nanood kami ng konti ni Kuya Ronnie sa TV, sa YouTube. Masaya kami nanonood habang napapanood namin yung si Manny Pacquiao, yung champion ng Pilipinas. Ngayon, dito naman tayo sa Biblia. Okay? Yung totoong champion ng Biblia. Siyempre, kung mayroong champion sa labanan sa labas, especially sa larangan ng boxing, hindi naman tahan natin may pagkakailangan katotohan na 8 division po si Manny Pacquiao. Kumbaga sa kasaysayan, nagtala siya ng kasaysayan na wala pa nakagawa. Yung kanyang ginawa kasaysayan. Hanggang ngayon, tumitira pa si Pacquiao. Kasi sabi niya, lagi niya sinasabi, pag tinatanong kung kaya pa, kaya pa. Yan. Oo. Pero siyempre, ang tao ay darating ang panahon na hihina talaga ang tao. Ngayon, titignan natin ang Biblia. Meron tayong mababasa rito sa Bible. Tingnan lang natin ano sinasabi ng kasaysayan na ay ang Biblia. Meron tayong tingnan dito. Ito. Dito sa libro ng Tito, ang sulat ni Apostol Pablo. Pero bago tayo papalahot, siyempre tayo ay dumudulog sa Diyos para siyang gumabay sa atin sa pag-aaral. Siyempre, ang pag-aaral ay tungkol sa salita ng Diyos. Siyempre, pag salita ng Diyos, kailangan Diyos din ang gagabay sa atin. Purihin ng Panginoon. Dakilang Ama ng Diyos na makapangyarihan sa lahat. Minsan pa, samahan po kami sa pag-aaral ng iyong Ebanghelyo. Busugin mo kami sa iyong salita. Ang iyong salita ay pagkain ng aming kaluluwa. Salamat po sa ngalan ni Jesus. Amen. Dito ang babasahin natin dito sa Tito chapter 2 verse 11. Sapagkat nahayag na ang kagandaang loob ng Diyos na nagdudulot ng kaligtasan sa lahat ng tao. Anong sabi ni Pablo? Nahayag. 12. Ito ang nagtuturo sa atin na talikuran ng makamundong pamumuhay at damdaming makalaman at mamuhay tayo sa daigdig na ito nang may pagpipigil sa sarili, matwid at karapat-dapat sa Diyos. 13. Habang hinihintay natin ang pinagpalang araw na ating inaasahan, ito ang araw na mahayag ang kalwalatian ng ating dakilang Diyos at tagapagligtas na si Jesucristo. 14. Na nagandog ng kanyang sarili upang palayain tayo sa lahat ng kasamahan at linisin tayo upang maging kanyang sariling bayan na masigasig sa paggawa ng mabuti. Anong sinasabi ni Apostol Pablo? Ang sabi niya, nahayag. Sino yung nahayag sa Biblia? Wala pong iba kundi ang ating Panginoong Jesucristo. Kailan nagsimula ito? Nang ipinanganak siya ng isang babae, si Maria. Nahayag na po ang kagandahan loob ng Diyos sa pamamagitan ng kanyang anak na si Jesus. Kaya tayo pong mga tao, kung magdiwang man po tayo ng Pasko, wala naman po problema yun eh. Walang problema. Bakit? Ang Pasko po ay saya ang dala. Walang Paskong lungkot ang dala. Tingnan nyo po yung mga anghel nung araw. Anong sinabi ng anghel? Doon sa mga namamastol ng tupa. Tingnan po natin dito sa San Lucas chapter 2. Anong nakalagay dito?
Ang sabi po rito ay dito sa Lucas 2:10. Sinabi sa kanila ng anghel, "Huwag kayong matakot, ako may dalang magandang balita para sa inyo na magdudulot ng malaking kagalakan sa lahat ng tao." Ito po yung panahon na ang anghel ng Panginoon nagpakita sa mga pastol tupa sa gabi. Na kaya sinabi ng pastol, ay nanganghel sa pastol, huwag kayong matakot kasi po, naitakutan po itong mga pastol tupa kasi biglang nagliwanag sa kanilang kapaligiran. Anong sabi ron? Tingnan natin. Itong nangyari sa 9, at tumayo sa harapan nila ang isang anghel ng Panginoon at nagliwanag sa kapaligiran nila ang kalwalatian ng Panginoon. Bumaba ang Diyos, yung kalwalatian, nagliwanag. Kaya inaitakutan po sila. Kaya sabi ng anghel, huwag kayong matakot. Diyan po nahayag yung sinasabi ni Pablo. O anong sabi niya? Sapagkat nahayag na present tense. Sapagkat nahayag na ang kagandaang loob ng Diyos na nagdudulot ng kaligtasan sa lahat ng tao. Ito po yung magandang balita. Yung kaligtasan. Alam nyo, marami pong magagandang balita ang ating naririnig. Meron din pong masamang balita naririnig natin. Pero ang pinakamaganda, yung kaligtasan ng ating buhay. Alam nyo po tayong mga tao, lahat naman tayo nagkasala sa Diyos. Walang pwedeng tao magsabi na wala siyang kasalanan. Wala. Kasi lalabas, pag sinabi mong wala kang kasalanan, ginagawa mo, sinungaling ang Diyos. So, tingnan po natin yung sulat ni Juan, ha? Kasi akala ng tao, hindi sila nakakagawa ng kasalanan. Ito po sabi niya, sa unang 1:8, kung sinasabi natin tayo walang kasalanan, dinadaya natin ang ating sarili at wala sa atin ang salita ng Diyos. Sa verse 10, kung sinasabi natin hindi tayo nagkasala, ginagawa nating sinungaling ang Diyos at wala sa atin ang kanyang salita. Mabigat po ito pag sinabi mong wala kang kasalanan. Kaya lumalabas, lahat naman po talaga tayo ay may kasalanan. Ngayon, mayroong mga nagsasabi, ay mas marami kang kasalanan kaysa sa akin. Hindi po. Hindi binibilang ng Diyos ang kasalanan na kailangan ito 10 kasalanan, itong isa 12. Hindi po ganon. Kasalanan isa lang po yun. Ito. Sabi ni Pablo sa Roma, tingnan nyo po dito, pakinggan nyo maigi, ano sinabi ni Apostol Pablo? Roma chapter 3 verse 10. Ayon sa nasusulat, walang matwid, wala kahit isa. Bakit nasabi ni Apostol Pablo yan? Sa verse 18, ito basahin natin. Hindi sila marunong matakot sa Diyos. Kaya pala ang tao hindi po naging matwid sa harapan ng Diyos kasi nga wala na pong takot ang tao sa Diyos. Ngayon, ito, yung nangyayari po sa ating panahon ngayon, present time. Ito wala tayong personal dito, wala tayong pamumulitika. Yung lang natin nakikita araw-araw sa balita. Noong araw, pinakita nila si Sarah nagsimba doon sa Davao. Ibig sabihin, religyoso siya. Nagsisimba. Kasi yung interview na yon, nangyari yon, nung lumabas siya sa loob ng simbahan, pagkatapos niyang magsimba doon sa Davao. Ibig sabihin, nagsisimba siya.
naglilingkod siya sa Diyos. Pero bakit yung 125 million sa loob lamang ng 11 araw ayon sa COA na gastos? Ang tanong, saan ginastos? Yun ang ayaw niyang sabihin sa atin. Ayaw niyang ipagtapat sa atin, sa taong bayan, kung saan dinala yung 125 million sa loob lamang ng 11 days. Nagsisimba yan? Nagsisimba. Pero sabi ni Pablo, walang matwid kahit na isa. Kasi nga, wala na silang takot sa Diyos. Kaya kung nangyayari, mga politiko naman, yung iba. Halimbawa, yung Ketis, sinabi niya tumanggap siya 30 million campaign fund. At mismo yung nagbigay sa kanya, taga Bicol. Kahapon po ba nanonood akong balita? Bago nangyari yung campaign na yon, ang kontrata lang nung nagbigay sa kanya sa Bicol ko, konti lang. Pero, after niyang magbigay ng 30 million, campaign pa na kay Chis Escudero, at nanalo si Chis Escudero, at naupo bilang Senate President. Alam niyo po ba kung gaano nakarami nakuwang kontrata nun? Biglang volume, malaki. Ang balik ng kontrata niya. Nung araw, sabi ni Chis Escudero, dinidipesa niya. Wala pa nga 2% yung nakuha niya eh. Kita nyo? Dinidipesa pa niya. Eh ngayon, ayan na. Kinakastigo na po si Chis Escudero sapagkat yung pagtanggap ng pera ng 30 million, bawal yun alinsunod sa batas. Omnibus Code ng election code. Bawal pala, kaibigan. Abogado yun ha. Siguradong alam nila na bawal. Pero bakit tinanggap niya? Ibig sabihin, wala silang takot sa Diyos. Yan ang nangyayari sa ating panahon ngayon. Yung napanood natin sa television, yung mga pera nandun sa billiard table. Na sinasabi, yung kontraktor, dinadala yung pera doon sa bahay inuupahan nila ng mga district engineer sa Bulacan. Nakapagdadala ng milyon-milyong pera ng ingkas. Yan ba walang takot sa Diyos? Wala na po, kasi kung may takot sa Diyos, hindi po nila gagawin yan. Kaya wala pong matwid kahit na isa. Ngayon, kaya sabi nga ni Apostol Pablo, sapagkat nahayag na, ibig sabihin, nahayag na, nangyari na. Ang alin? Ang kagandahang loob ng Diyos. Alin kagandahang loob ng Diyos? Yung pagpapatawad ng Diyos. Yan ang kagandahan ng Diyos. Anong tawag dyan? Merong ibang tawag dyan yung biyaya. Nahayag na. Nang ipinanganak ni Maria, si Jesus. Nahayag na ang biyaya ng Diyos. Kaya tayo po, kahit gaano tayo kasama, patatawarin tayo ng Diyos. Tingnan nyo si Apostol Pablo. Si Pablo po ay masamang tao. Pero, anong sinasabi niya sa kanyang epistola? Tingnan nyo po, babasahin natin. Unang Timoteo 1:12. Nagpapasalamat ako sa ating Panginoong Yesukristo na nagbigay sa akin ng lakas dahil itunuring niya akong karapat-dapat na maglingkod sa Kanya. 13. Kahit na noong unay nilapastangan, inusik at nilait ko siya. Sa kabila nito ay nahabag sa akin ng Diyos sapagkat hindi ko nalalaman ang aking ginagawa noong ako hindi pa sumasampalataya. 14. Pinasagana sa akin ang kagandahang loob ng Panginoon at ipinagkaloob niya sa akin ng pananampalataya at pag-ibig na natagpuan sa aking pagkikipag-isa kay Kristo Jesus. Ayan ang kagandahang loob
natamo ni Pablo sa kabila ng inuusig niya ng ating Panginoong Jesucristo. Anong sabi? Nahabag sa akin ng Diyos. Kaya yung kahabagan ng Diyos, kailan nagsimula yun? Noong ipinanganak po ang ating Panginoong Jesucristo. Ayon sa Biblia. Nahayag na. Ang sabi naman ng anghel, isinilang ngayon sa bayan ni David ang inyong tagapagligtas sa Kristong Panginoon. Kaya nga sa English version nito ay ano po yan, ganito yan ang nakalagay do sa English version niya ay yung nahayag, wala kasi akong dalang English translation, yung ibig sabihin, yung awa ng Diyos. Today is the day of salvation. Today. Tignan nga natin dito sa Hebreo po 12:2. Basahin natin sa Tagalog. Ituon natin ang ating paningin kay Jesus. Sa Kanya nakasalalay ang ating pananampalataya mula sa simula hanggang sa katapusan. Ito. Today is the day of salvation. Looking unto Jesus, the author and the finisher of our faith. Kanino natin masusumpungan ang kagandang loob ng Diyos? Kay Jesus. Kaya tayong mga taong nabubuhay ngayon, pasalamat po tayo. Bakit ko sinabing pasalamat tayo? Merong Kristo, merong Jesus na ipinadala ang Diyos upang tayo ngayon ay magkaroon ng katubusan ng ating mga kasalanan. Tignan niyo po si Pablo. Nang magsimula po siyang mangaral about Jesus Christ, anong sinabi niya? Dito po sa unang Korinto 1:23, sabi niya Apostol Pablo, ngunit ang ipinangangaral namin ay si Kristo na ipinako sa krus, na para sa mga Hudyo ay isang katitisuran at para sa mga Hentil isang katangahan o kahangalan. Anong pinangangaral niya? Sabi niya, Kristo na ipinako sa krus. Kasi nga, kailangan po natin ng Kristo, ang tagapagligtas. Ibig sabihin ng Kristo, tagapagligtas. Sino yung tagapagligtas? Yung pinako sa krus, sabi ni Pablo. Sino yung pinako ng krus sa Biblia? Walang iba kundi si Jesucristo. Kung wala pong napako sa krus, wala tayong kaligtasan. Sipin niyo po yan. Kaya tayo po, tayong mga totoong Kristiyano, mananampalataya, mag-celebrate tayo ng Pasko. Pero mag-celebrate tayo hindi sa immaterial things. Ang nangyayari kasi ang Pasko ngayon, iba na. Material. Hindi dapat mag-celebrate ng Pasko, alalahanin mo ang kabutihan ng Diyos. Bakit? Isipin nyo po, lahat tayo makasalanan pero kinahabagan tayo ng Diyos. Sabi ni Pablo, kinahabagan ako ng Diyos sa kabila ng ako yung pinakamasama. Tingnan natin yung salitang ganon. Sinabi ba ni Pablo na siya yung pinakamasama? Sinabi niya. Ulitin natin. Anong sabi niya? Unang Timoteo chapter 1 verse 15 naman. Totoo ang pahayag na ito at dapat paniwalaan ng lahat. Si Jesucristo ay dumating sa sanlibutan upang iligtas ang mga makasalanan. At ako ang pinakamasama sa kanila. Lahat tayo makasalanan.
Pero sabi ni Pablo, ako yung pinakamasama. Pero nakaranas siya ng awa ng Diyos. Ng habag ng Diyos. Ng biyaya ng Diyos. Tayo pa kaya na hindi gaya ni Pablo? Kumbaga si Pablo, sinukat na niya kanyang kasalanan. Wala nang higit pa ron. Bagamat hindi naman binibilang po ang kasalanan. Pero si Pablo, parang binilang na niya, sinukat na niya kung gaano kabigat ang kanyang kasalanan. Purihin ng Panginoon. Kung siya nga nakatanggap ng o dito, ano sabi niya rito? Pinasagana sa akin ang kagandang loob ng ating Panginoon. Pinasagana. Pinasagana. Alam nyo, kung magbigay ng pagpapala ang Diyos, blessing, masagana talaga. Hindi po siya nagbibigay ng konti lang, nagbibigay siya sagana talaga. Hindi mo pwedeng sukatin kung gaano karami yung sagana na yun. Unlimited po ang Diyos. Kita nyo, kahit gaano kakasama, pinagpapala ka pa rin ng Diyos. Purihin ng Panginoon. Kaya tatandaan nyo po, kayong mga nanonood ng video ito, nawa meron po kayong matutunan, Salamat, Panginoon Diyos, sa iyong turo at aral. Napakaliwanag na dumating po ang iyong habag sa amin nang ipinanganak si Jesus, ang aming Panginoon at tagapagligtas. Salamat po sa ngalan ni Jesus. Amen. Kayo pong mga nanonood ng video ito, nawa meron kayong natutunan. Sana meron po kayong natutunan. God bless us all. God bless us all. Thank you for watching.